Pwede bang batiin natin yung ating mga first-timers sa ating Back to Church Sunday? Wow. Parang mahina, hindi kayo excited. Bakit meron tayong Back to Church Sunday? Bago po ituloy ang aking preaching, welcome po kayo ngayon dito sa ating bagong church facilities. Amen? Sino po masaya? Nandito tayo sa World Trade Center. Ibig po sabihin yan, mas marami po tayong opportunity. Alam niyo po ako, hindi ako natatakot sa empty chairs eh. Excited ako pag maraming empty chair kasi naniniwala ako, empty chairs are just waiting for people to come. Tama po ba? The truth is this. Dati yung inupuan mo, empty yan. Matagal ka nang hinihintay niyan, finally dumating ka. Kaya may tao dyan. Amen. Praise God for that. And yung mga empty chairs po natin sa likod, hindi ho yan magkakaroon ng tao kung paano ko napunta dyan kasi may isang taong nag-exert ng effort para may taong dumating dyan. You know? If we don't exert effort, hindi ho magkakaroon ng tao doon. But this year, 2014, because we want more. Hamin naman you want more. Lahat po tayo, we want more blessing. Diba? Lahat tayo, we are asking God for fresh anointing, new breakthroughs. Tama po ba? More God's favor. At kailangan po natin ng divine strength so that we could do more for 2014. Ang 2014 po ay gagawin kong isang major foundation para establish ko yung magagandang bagay sa buhay ko sa upcoming 16, 17, o 15, 16, 17, 18 hanggang 20. Sasamantalahin ko po itong 2014 na ito na mag-establish ako ng mga major foundation sa buhay ko. Marami sa inyo hindi po nakakapag-establish ng buhay kasi hindi kayo naglalagay ng mga foundation sa life nyo. I am a product of a foundation. Okay? Dahil may pundasyon po akong ginawa nung ako po ay bata, ngayon po ay 50 years old na ako, 25 years na po ako nagpapastor, 29 years na akong Christian, napansin ko kung hindi ko inilagay yung establishment ng foundation ng life ko, wala ako ngayon. Wala pong nangyari. But during the early years of my life, may mga taon po na nilalagay ko po yung pundasyon para one day makita ko po yung magandang buhay na inaasahan ko. 2014 can be your years where you set your foundation. Itama niyo po yung pundasyon niyo 2013. Yung iba hong lalaki, umaasa siya, nagaganda ang buhay niya kasi magandang lalaki siya. Eh wala ho dyan ang pundasyon. Sabi mo sa katabi mo, hindi pundasyon ang kagapuhan. Kasi po kung kagapuhan lang po ang puhunan, malamang malagong-malago na po church natin. Amen. Pero hindi po kagapuhan. Hindi rin po dahil mabait tayo o kaya may pinag-aralan tayo o kaya masipag tayo. Hindi ho yan ang pundasyon. Para sa akin, ang major foundation ng buhay natin, walang iba, yung ating relasyon sa Diyos. My foundation, listen to this, is Jesus, the solid rock. Sinabi ko po yung Jesus, the solid rock, sapagkat sinabi niya po sa Bible, huwag kayo magtatayo ng tahanan sa buhanginan, sapagkat sa buhanginan, pag dumating ang ulan, ang malakas na hangin at ang pagbaha ng tubig, nawawasak ang bahay na yari sa buhangin. Ngunit kung kayo magtatayo ng inyong mga tahan, count the cost, sabi niya. Itayo niyo sa bato. Sapagkat ang tahanang itinayo sa bato, anumang ulan, malakas na hangin at malakas na baha ng tubig, kailanman hindi mawawasak ang matibay na ginawang pundasyon ay ang bato. Bakit ito ginagawa po sa hapong ito? Bakit merong Back to Church Sunday? Ang Back to Church Sunday po ay ginagawa po natin ngayon upang himukin kayo na ang ating Panginoong Jesus ang maging solid foundation nyo for 2000. Tinatawag ko po 2014. Gawin nyo si Jesus ang pundasyon because Jesus is your foundation. Well, probably some of you hindi nyo makuha yun, hindi nyo magets. Yung Jesus, the solid rock, my foundation. Parang walang dating. Ito lang po ibig sabihin nun. Pag sinabi ko po
na si Jesus ang iyong pundasyon, ibig sabihin po nun, ang inyong spiritual na buhay ang pinaka-major foundation ng iyong future. Let me repeat that. When I said, Jesus is the rock of your life, ang ibig sabihin po niyan, ang inyong spiritual na relasyon sa Diyos, ang inyong pundasyon. Para po sa akin, bilang isang pastor, nakita ko po kasi sa maraming tao, na nung ang kanilang spiritual, ang ginawa nilang pundasyon ng buhay, yung kanilang personal na relasyon sa Diyos, lahat po sila nagtagumpay. Pero po yung mga taong ginawa nilang pundasyon ng buhay nila, trabaho, blah, 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 and all those blah, 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 nakita ko po nahirapan sila. Iba ho talaga na kapag we seek the kingdom of God first, then all these things shall be added unto us. Kaya po ako gumawa ng Back to Church Sunday for the next 4 weeks para lahat po ng mga taga-Dulos ilagay ninyo sa tamang pundasyon na bumalik tayo sa ating pinakamahalagang pundasyon. Walang iba po yung ating spiritual relationship with God. Sino po naniniwala mahalaga ang ating spiritual life? Amen? Mahalaga ang ating relationship sa Diyos. Mahalaga si Jesus sa buhay natin. Now, kung ang buhay mo may spiritual life ka, kung ang isda may tahanan, tubig, pag tinanggal mo sa tahanan, patay. Kung ang puno o talaman, ang tahanan niya ay lupa, pag tinanggal mo sa lupa, namamatay. Tama? Ano naman ang tayo mga Kristiyano? Ang Kristiyano ay dapat nakatanim. Katulad ng isda sa tubig, katulad ng halaman sa lupa, tayo ay dapat nakatanim, hindi sa lupa, hindi sa tubig, kundi sa presensya ng Diyos. Sa presensya ng Diyos. Ang pagtungo nyo sa Back to Church Sundays ay sinasabi nyong babalik ako sa presensya ng Diyos. Yun po ibig sabihin nun. 2 service, nakalipas po kanina. Na-bless ako. Alam niyo kung bakit? May mga bumalik po dati, mga taga-Dulos, matagal na silang nawala. Bumalik po sila nung mabasa nila doon sa Facebook. Sa linggo ay Back to Church Sunday. Bumalik sila. Lumapit sa akin, naggalak ako, natuwa ako dahil why? Lord, tama. Ang Back to Church Sunday ay paalala sa atin, hindi mabubuhay ang tilapia kung wala sa tubig. Hindi mabubuhay ang puno kung wala sa lupa. Lalong hindi ka mabubuhay bilang isang Kristiyano kung wala ka sa presensya ng Diyos. At alam nyo, ang simbahan, ang church, ay lugar na doon ninyo mararanasan ang presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Sino po natutuwa? Narito kayo ngayon sa ating Back to Church Sunday, January 5. Amen? Kaya ako po ay nagagalak. Now, according sa pag-aaral, sa Amerika, meron pong 79% Americans identify themselves as Christian, yet only 20% of these Americans attend the church regularly. Siguro po, may iba't ibang dahilan kung bakit marami po mga tao ay hindi po pupunta sa church. Yung iba ganito, kaya ka lang naman nagpunta rito kasi pinapagalitan ka na nanay mo, di ka nagsisimba. So ginawa mo, nagsimba ka ngayon. Yung iba naman sa inyo, pinipilit ng kaibigan, kinukulit ka, noon pa, November pa lang, kinukulit ka na. Ay, salamat, dumating ka din. Kaya ka narito. No? Yung iba sa inyo, pinakain ng pampatulog, nung natulog, nilagay sa kotse, pag-isip mo, andito ka na. Di ba? So, iba't ibang paraan kung bakit kayo narito. Pero iba po sa atin, bago kayo nagpunta sa simbahan, ang tingin nyo, church is an unnecessary burden to be avoided. Parang ano to, ang pagsimba, dapat iwasan ko to. Bakit? Pag nagsimba ko, para ako nagsasayang lang ng oras Sino sa inyo tinret ng nanay nyo, ng tatay nyo? Pag hindi ka nagpunta, okay? Iba-iba pong dahilan. Yung iba sabi nila, alam mo kanina, dapat pagsisimba na, kaya lang inantok ako Kaya next week na lang, di ba? Ganyan yan Ako, alam mo, gusto ko sana magsimba, kaya lang, naiinis ako dun sa isang taga ron We have every reason why we
don't go to church. Teka muna, do you really understand why someone goes to church? Naintindihan niyo po ba talaga what it's all about going to church? Okay, bigyan ko yun ng example. Subukan mo, pumunta ka sa Mall of Asia. Ang Mall of Asia ngayon po, yan po ang pinaka-largest church. Dahil punong-puno po ng linggo yan. Yung iba hindi nagsisimba dahil sa Mall of Asia. Pero kailan kayo lumabas ng Mall of Asia? Ganito ba paglabas nyo? Alam mo, Mall of Asia, gusto ko sana magpasalamat sa'yo. Alam mo, tuwing pumunta ako sa'yo, na-inspire ako sa'yo. Very fulfilling yan. Nakaka-bless ka talaga. Sino sa inyo nagpunta ng Mall of Asia, ganun ang naramdaman mo? Na-fulfill ka, na-inspire ka. O, ganito kayo paglabas mo. Di ba ganito tayo minsan paglabas ng mall? Ba't ko ba nabili yun? Kailangan ko ba talaga? Ha? O ganito. Grabe pare, naubos pera ko, nabigla ako dun ha. Magkakasama ako, kamusta? Uwi na tayo. Grabe, kumain tayo, nabawasan ako ng pera. Nanood tayo ng sine, naubusan ako ng pera. Grabe. Mall tayo, ayoko muna. Ubus na naman pera ko dyan eh. Sa simbahan, nagpupunta kayo sa simbahan, ganyan ba nararamdaman nyo? Okay, eto, umamin kayo ha, umamin kayo. Sino sa inyo paglabas nyo, minsan nagpunta ng linggo, nagpunta kayo dito. Sino sa inyo paglabas nyo, sabi nyo, nakangiti ka? Kaka-bless. Alam mo, itong Sunday na to, very uplifting, very inspiring, very fulfilling ang Sunday nito. Taas yung kamay, yung nakaranas dito ng ganon. Taas yung kamay. Na-inspired ba kayo? Wala niyan sa mall. Amen. Doon, pag gumagastos ka ng pera, di ba? Nararamdaman niyo ba yung, grabe, naubos na naman yung budget ko. Alam niyo, dito nag-o-offer hindi naman kayo, naubos ng pera niyo minsan eh. Pero pag nagbibigay ka, hindi ka, wala naman na taong pera, ano ba nangyari sa buhay ko? No, di ba ikaw nabibless ka? You know why? Let me tell you this. There is something in the church na hindi nyo matatagpuan kahit saan. There is something in the church of Jesus Christ. There is something in the family of God. There is something to the body of Christ where you can never found in any other place. Sa place pong ito, ako naniniwala, makinig po kayo mabuti, si Lord naglagay ng simbahan na katulad nito para maging isang pamilya at mapasama ka at mapasapi ka upang sa ganun, ikaw ay magkaroon ng spiritual fulfillment, spiritual upliftments, at higit sa lahat, is spiritual inspiration. Para yung buhay po natin well-motivated, inspired, paglabas po natin dito, we are ready to live. Basahin natin mula ang talatang ito sa aklat ng Hebrews chapter 10, verse 24 and 25. Sabi po dito, let us consider how we may spur one another on toward God's love and good deeds. Tagalogin ko po, verse 24. Balik natin. Let us consider. Pag sabi consider, ibig sabihin isipin yung mabuti. How we may spur one another. Ibig sabihin, how we can encourage one another. Yan po, sinulat na po yan ng panahon pa ni Apostol Pablo. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo, how we may encourage one another? Alam niyo kung bakit? Kasi po, siguro naman naaminin ninyo, ang daming nakaka-discourage sa paligid natin. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo, hindi ba yan ay nakaka-encourage? Di ba? Tama po ba? Tama po ba? Subukan mo pumunta sa mall, madi-discourage ka. Sabi mo, ang ganda nun. Wala kang pera. Lalakad-lakad kayo, ang ganda ng babae. Sana meron din ako nun. Hindi ka ganon. Ang ganda ng kotse. Wala kang pera. You see, nakaka-discourage. Tama po ba? Pag uwi mo sa bahay mo, yung nanay mo, yung tatay mo, minsan, hindi maganda mood, ikaw na pagbibintangan.
nakaka-discourage. Di ba? Tama. Yung mga kapatid mo, lalapitan mo, huwag ka nga dito sa kwarto ko, doon ka. Nakaka-discourage. Alam niyo po, ang mundong ito is 90% discouragement. Pag-aralan niyo yan, ha? 90% discouragement. Yung 10% na yon, sana mapabilang ka. Few people are willing to encourage you. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, I need you very much. I need you so bad, baby. Amen? Kaya sabi ng Bible, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Encourage natin ang mga kapatid natin, tayo-tayo, na magmahalan tayo at gumawa tayo ng magagandang, mabuting bagay. Sa Bible po, noon pa man, sinasabi ni Pablo, ang mga Kristiyano dadaan sa napakaraming discouragement. Pero pag kayo magsama, mag-encouragement kayo sa isa't isa. Ano encourage? Magmahal kayo at gumawa kayo ng mabuti. Kailangan po ng mundo nito ang pag-ibig. Kailangan ng mundong ito ng mga mabubuting gawa. At yan po hinaasahan ng ating Panginoon sa mga Kristiyano na gumawa tayo ng pag-ibig at kabutihan sa ating mga kapamilya, sa ating mga magulang at kapatid, at mga kasambahay. Amen? O mga kaibigan. Pagdating po ng verse 25, ito sinabi niya, para magawa natin ito, not giving up, meeting together. Ayun. Huwag niyong i-give up ang pagtitipon, ang pag-meet. Noon pa pala, in-encourage na ni Paul ang mga Christian, nag-meeting together. No? Bakit maraming tao ngayon, give up na yung meeting together? Sabi ng Bible, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing it. And then, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Sabi ng Bible, yung day approaching, ibig sabihin po niyan, yung muling pagbabalik ng Panginoon. Mag-encourage kayo sa isa't isa. Bakit? Bago dumating si Kristo, maraming mga nakaka-discourage na pangyayari. Hindi po papaganda ang mundo, papapangit. Hindi po paayos ang mundo, pawasak. At dahilan doon, maraming nadidiscourage. Pumunta kayo sa Tacloban, doon nyo makikita yung ibig sabihin ng verse na yan. That the day is approaching. Every person in Tacloban, late, they need encouragement. Kaya nga po tayo, pinractice natin to. We meet together, we find a problem in Tacloban or in Leyte, Samar, we come up with a solution to do some action, not just in words, but in action. Yun, bumili ho tayo ng mga bigas, ng pagkain, pinadala po natin doon. Isang truck, literal, isang truck. No? Pinadala na po natin yung mga tents doon. Kasi po, ito po sinasabi, mag-encourage tayo. Yung mga Christian po na naroon, natuwa sila. Sabi nila, may mga kapatid pala tayo doon na nag-meet together, naalala tayo. Nagpapasalamat po ako doon sa mga tumulong. Sapagkat itong verse na ito, tayo mga Kristiyano, we go to church for a purpose. We encourage one another and we find the needs so that we could meet the needs. Remember this, one of the most fulfilling times of our life is when we go to church, where we were inspired, uplifted, and most of all, motivated to love, to encourage, and to help one another. Sino rito yung masaya ka? Yung katabi mo, kapatid mo sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Bilisan natin. Punta tayo sa Acts chapter 2, verse 41, para makita nyo yung book of Acts, in-istorya nito, yung how the church got started. Paano sila nagsimula? Basahin po natin ito, ha? Those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Ilan libo? 3,000. Pero yung 3,000 na yon, they were added. Ibig sabihin, they were included
ipinapasok sila, kinokonek sila para sa simbahan. Now, I'd like to make a statement. Hindi pwede nagiging Christian ka na isolated ka sa katawan ni Kristo o sa family ni Lord. Hindi po pwede po yun. Kaya sa New Testament pa lang, tinuro na, yung 3,000 nakakilala, kung ako nandun, ano nangyari sa akin? Tanungin mo. I was added. Ibig sabihin po, napabilang ako. Naging bahagi ako nung nag-i-exist na mga Christian doon, naging kasamahan ko sila, naging kasama nila ako. Aba yung iba, gusto nila maging Christian nang walang kasama. Ako lang, tsaka si Lord. Hindi yung pwede. Sa New Testament, pinakita po dito that the early Christians were added. They were included, napabilang sila, at nakabilang po sila doon sa pagsama po doon sa mga kanila sa iglesyang ito po. Now, tingnan niyo po ito. Verse 41. 42 na tayo. Dahil napabilang sila sa simbahan o sa body of Christ, church is not a building. The church is the family of God. The church are composed of people. When you are added to the church, it doesn't mean you are added to the building. Okay? When you are added to the church, it means you become part of the spiritual family, God's family. Because when you are born in the Spirit, you are a child of God. Every child must have a family. Because when a child is born without a family, he becomes an orphan. And God never intended that His children become spiritual orphans. His children must have a spiritual family. So isipin nyo yung mabuti, this is not a religious organization. This is not another religion, but this is God's family. Ang Doulos for Christ sa Tagalog ay hindi po isang samahan ng bagong relihiyon. Hindi po. Ang Doulos for Christ ay isang spiritual family. Okay? Isang God's family na tinatawag sa Bible na church. Ang church, hindi po building. Ang church ay mga taong nagtitipo, nagsasama-sama bilang isang pamilya, pare-parehong anak ng Diyos. Okay? Now, ano ang ginagawa nila when they were added to the church? Verse 42. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Yan ang ginagawa nila. Verse 43, sabi po dito, everyone was filled with awe at the many wonders and signs and performs by the apostles. Verse 44, tingnan nyo to. All believers were together and had everything in common. 45, they sold their property and possession to give anyone who had need. Verse 46, every day, ganyan to they continue to meet. Say that word, meet. Sabihin nyo, meet. Noon pala, nag-meeting talaga sila. Together, lahat sila. Saan? Sa temple court. Ibig sabihin, ang New Testament church, meron silang large gathering. Say that word, large gathering. Nagtitipon sila sa templo ng maramihan. Yan ang unang meeting nila. And then sabi ng Bible, they broke bread in their homes. May dalawang lugar na. Isang temple, isang home. Sa temple, marami dumadalo. Sa home, small group. Isang large group sa temple at isang small group sa mga homes. So ibig sabihin po nito, ang bawat Christian noong unang panahon, dalawang place ang kanilang pinupuntahan nila. Una, sa large meeting sa temple at sa small group meeting sa cell. Noon sila dumami, lumago. Basahin nyo. They broke bread in their homes and they ate together with glad and sincere hearts. Tingnan niyo po nangyari pagdating sa verse 47. Praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord, tingnan nyo added to their numbers again, daily, those who are being saved. Sino nag-add? Si Lord. Si Lord, sabi ng the Lord added to their numbers. Kasi po si Lord naman talaga tumatawag sa inyo. Si Lord naman talaga ang naghihimok sa inyo. Ipinapabilang kayo. They were added. May tanong muna ako bago ako magtuloy. Kayo ba'y napabilang na? Kayo ba'y napabilang na?
gumawa po ako ng Back to Church Sunday para bigkaroon ako ng chance at pagkakataon na mapailiwanag sa inyo kung gaano kalaga ang pagtungo sa simbahan. Parang ganito po yun. Para sa akin, number one, a church is a place to belong. Say that word, a place to belong. Hindi niyo ako naditinig. Ulitin natin, a place to belong. Nagtanghalian po ba kayo? Tingnan mo yung katabi mo. Baka nahimbing kasi malakas aircon dito eh. A place to belong. Ganyan dapat ha, ganyan kasigla. Once more. Yan. In other words, the church give us a place to belong. Yung mga passage na nabasa niyo po sa Bible, it give us an idea na ang church is a place to belong. Alam niyo po ba that all of us need a place to belong? All of us need to be part of something that is bigger than us. Yan po ang katotohanan. Kailangan po natin maka-experience ng family, community, at higit sa lahat, fellowship. Kailangan natin, ulitin ko, ng community, ng family, kailangan natin ng fellowship. Yung mga walang community, yan yung malulungkot. Yung mga walang ka-fellowship, yan yung mukha, laglag. At higit sa lahat, yung mga walang family, yan yung mga orphans. Para po sa akin, lahat po tayo, panahon na that we need to become part of the body of Christ. Alam niyo ba, may survey na sinabi, sabi po dito, that 4 out of 10 people, 4 out of 10 experience intense loneliness. Alam niyo po, mas identify tayo sa tao sa TV, yung sa tao sa TV, kaysa identify tayo doon sa ating mga kapwa-tao. Tingnan niyo yung mga kaibigan niyo, mas malapit kay Vice Ganda kaysa sa'yo. Ayan na si Vice Ganda. O kaya, ayan na si Daniel Padilla. Be careful with my heart, palabas na. Di ba? Ganyan tayo. Mas na-identify tayo dun sa mga hindi naman talaga natin kakilala. Wala tayong community, wala tayong family, wala tayong ka-fellowship. Pastor, ano ba ang nangyari pag ganyan? Kahit anong gawin mo, you will long for connection. Tingnan niyo po ito. Sige, kunyari, ayaw mong maging part ng church. Sige, kunyari, ayaw mong sumama sa simbahan. Gusto ko pong bagin dito. Ang ibig niyo po bang sabihin? Ayaw nyo na sa isang bagay na katulad nito. Ano kaya ko ang mangyari? Ang basketball player walang team. O kaya yung sundalo walang platoon. O kaya yung violinist walang kasamang orkestra. O kaya yung ship walang flag. And you know what? The most understandable and biblical picture is this. Ready? A child without a family. Kawawa po. Alam niyo po, gusto ko pong i-promote sa inyo. We go back to church because the church is a place to belong. Sino po may natututunan dito ngayon? Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, alam mo, para kang GMA, where we belong. Di ba? Sino itong katabi mo? TV lang yun, di mahalaga yun. Ito, genuine. Listen. The family is the church, and God does not want His children growing up in isolation from each other. So God created a spiritual family on earth for us. A Christian without a church family is an orphan. Dito po ako magwawakas. Huwag niyong hayaan itong week na ito na orphan ka pa rin. Yung lagi kang mag-isa, wala kang ka-community, wala kang family, isolated kang mag-isa. Why do you need to suffer like that?
Samantalang kinreate ni Lord ang church para sa iyo so that you would no longer be isolated. You will no longer by yourself alone, but you will be connected to people, katabi mo na yan, so that you would become part of God's family. Back to church Sunday is a Sunday where we encourage people. Let's go back to church. Let's go back to our community. Let's go back to our family. Don't be alone. Don't be lonely. Don't be isolated. Mag-connect ka. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-connect tayo. Sige, sabi mo katabi mo. Tinan mo, hindi ka talaga marunong, hindi ka talaga connect tayo. Ano mangyayari dyan? Kaya katabi mo, walang gana yung iba eh. Shhh, makinig kayo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kulang tayo ng sinseridad eh. Paano kung yung katabi mo, bisita ngayon lang nagpunta rito, ginanon mo, connect tayo. Hindi na talaga babalik yun. Eh kasi tayo mga Christian, hindi talaga tayo sincere sa connection sa tao. Dapat pag sinasabi kong kausapin nyo, tingnan nyo sa mata, ngitian nyo. Saka masabihin, connect tayo. Yun, magmumukhang totoo na yun. Pero yung, connect tayo. Connect tayo. Church is a place to belong. Hindi maniniwala yung katabi mo eh. Ulitin ko, ano kaya practicein natin sa hapong ito? Yung sinseridad na yung tao na yan, pinadala dito ng Diyos. Plano kasi ng Diyos na maging bahagi na siya ng pamilya ng Diyos. Ready ba kayong encourage yan? Ha? O, sigurado kayo. Ha? Ready na ba kayo? Sige, tanong ko kayo. Ano pangalan ng katabi mo? Ops. Ayaw mo lang tinatanong, kanina mo pa nakaupo. Yan ang sinasabi ko eh. Pero matatapos na service, ang tagal mong katabi, pangalan, hindi mo nalaman. Ganun ang ibig sabihin. Kulang tayo sa sinseridad. Initian na natin, uuwi na lang, di mo pa alam ang pangalan. Kaya sabi nung bisita, alam mo nagpunta ako doon? No one even bothered to know my name. Palagay nyo, mabalik pa yan? Ha? O sige, para hindi po mahuli ang lahat, ha? Pwede bang bagong taon, bagong buhay na tayo? Ha? Can you connect to that person? Can you tell that neighbor that you have right now, I belong to you and you belong to me? Amen? O, ops. Tingnan mo na. Okay, ganito gawin natin. Bibigyan ko kayo ng 30 seconds. Tumayo tayo lahat. Ha? Mahirap naman po sabihin, I belong to you. Aber, ano pangalan ko? Anonymous. Ay, hindi oh. May pangalan yan. Sino po naniniwala yung katabi nyo may magandang pangalan? Kilala nyo pa yan? Okay, 30 seconds. Tanong mo yung pangalan sa kaliwa, sa kanan, sa harap at sa likod. Okay? Get connected. Come on. Yung dati mo nang kakilala, huwag ka na magpakilala. Ikaw talaga, oh. Sige, yung hindi nyo pa kakilala. Hallelujah. Sino excited? Yung katabi mo ngayon, may pangalan na. Oh, yan. Okay, ito naman gawin natin. Pangalawa. Alam nyo, may pagagawa ko sa iyo. Yung katabi mo, hindi pa niya nararanasan siguro to. Okay? Ready na ba kayo? Ready na kayo? Ito gawin nyo. Ito babae sa babae. Lalaki sa lalaki. Bigyan mo lang siya ng bagong taong yakap. Yung yakapin mo lang siya. Sige. Yan. Lalaki sa lalaki. Babae sa babae. Yakapin nyo lang. Sa bago. Yan. Ako, ang sasaya, oh. Diba ang saya? Nakilala mo yung pangalan. Oh, yan. Grabe. Alam mo, minsan sa simbahan, ang mga tao parang bato. Walang pakialam sa tabi niya. Ay ba, kung takot mautangan, o I don't know what happened. Pero starting this year, we
when you go back to church, please, declare it that these people belongs to me and I belong to them. Katulad sinabi ni Hannah o ni Ruth, sabi niya, your God will be my God and your people will be my people. Amen? Sabi mo sa katabi mo, your God will be my God and your people will be my people. Tingnan niyo po yung katabi niyo, mukhang naunat yung mukha, nakangiti na ngayon. Ano? Tingnan niyo. Saya-saya nila. Hallelujah. Ito, pinakahuli. Ito, gawin natin to, ha. Yung mga katabi ninyo dyan, pagdating dito, may mga tono-tonoladang problema yan, no? Kaya yung mukha niya nakaganon, eh. Sister, ba't ka nakaganon? Mabigat ang bigatin ang problema ko, eh. Tulungan natin kumaan ng kapatid natin. Sino dito hanggang tumulong pagaanin ang nararamdaman ng katapid natin? Ha? Today, we gonna carry our burden to one another. Pwede bang hawakan niyo yung kamay ng kapatid katabi ninyo? Mag-holding hands tayo, hawak-hawak tayo ng kamay. Magkaroon tayong connection. Ito, may putol, oh. Ang laki ng hidwaan dito. Grabe. Yan. Nagko-connect na. Yan. Praise God. Ayun. Yung napansin niyo, yung isang dumating na parang hindi siya kasama, ngayon nakasama na siya, oh. You begin to belong, right? You become part of it. Tas yung kamay niyo, tas yung kamay niyo. Sandali, Sandali, pakibukas yung ayong ilaw, pipicturean ko lang itong mga to. Ang gandang tingnan, grabe. Ready? Yes, hallelujah. Wala namang film yun, walang film. Dahil meron. Hawak-hawak ng kamay ulit. Ganito gawin natin bago tayo umuwi. The truth is this: we don't know what's going on in the life of that person in your right. You don't even know what's happening on that person on your left. But I tell you that God knows what's going on. Are you willing to become the channel of God's blessing on that person on your right and on your left? I want you to quiet yourself and just begin to bless that person beside you. I don't know how you say it, but just bless the person. Para bang, Lord, hindi ko lang problema niya, eh. Basta Lord, prayer ko, i-bless mo siya. Sa bagong taon na to, Lord. Lord, yung blessing na to, umago sa amin, nakakapit kamay kami, Lord. Parang kuryente, Lord. The blessing will come upon this person. Are you ready to do that? Huh? Amen. Do you love that person beside you? Would you like to pronounce great favor and great blessing on that person? Amen. Would you bow your head and begin to just bless that person? Oh, Rakasha, yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po. Oh, yes. Yes, Lord. We pray that the blessing from heaven will be poured out to each and every one of us, Lord. Lord, from the right and to the left, we pronounce blessing upon them, Lord. We pronounce that this year is going to be a great favor on the life of this person, Lord. Lord, I pray that favor upon favor upon favor be upon this person, Lord. Jesus, I pray that you would allow this person to experience breakthrough, Lord. Breakthrough, oh God, in the name of Jesus. And Father, I pray, let there be fresh anointing upon this person, Lord. Let the power of God rest upon him, Lord. Hallelujah. Lord, today I declare that these men and these women this year will become a great men and women of God. Lord, I speak fruitfulness
in the name of Jesus. I pronounce multiplication upon this man, Lord. Make his life fruitful, Lord, in Jesus' name. And Father God, let his dream come true. Empower him, Lord. Lord, we know that you will never deny your disciple. Today, this afternoon, I pronounce blessing on this man. Lord, cover this man with your blood, Lord. Cover him with your blood. Let all the benefits of the cross manifested in the life of this person. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise God.